Ang pakikinig sa Diyos ang pinagmumulan ng lakas ng isipan at puso. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, Coast Guard, firefighter, jail officer, at lahat ng nasa serbisyo, mga retirado, at sa inyong mga pamilya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday, March 12, 2026, ng ikatatlong linggo ng Kwaresma. Ang buhay ng mga nasa serbisyo ay hindi madali. May mga araw na puno ng stress, pagod, pressure sa trabaho, at mga responsibilidad sa field man o sa opisina. Minsan may mga problemang dala sa trabaho na nauuwi sa pagod ng isip at puso. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang mental strength. Ngunit ipinaalala ng ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito na ang tunay na lakas ng isip ay nagsisimula sa lakas ng espiritu, ang pakikinig sa Diyos. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias, chapter 7, verses 23 to 28, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Jeremias, "Makinig kayo sa aking tinig at sundin ninyo ang aking daan." Hindi naman mahirap ang hinihingi ng Diyos. Ang gusto lamang niya ay magtiwala ang kanyang bayan sa kanya at sundin ang tamang landas. Ngunit naging matigas ang ulo ng mga tao. Sa halip na makinig sa Diyos, pinili nilang sundin ang sarili nilang kagustuhan. Dahil dito, mas lalo silang napunta sa problema. Ganito rin sa buhay natin. Kapag puno ang isip ng stress, galit o pag-alala, minsan hindi na natin naririnig ang tinig ng Diyos. Ngunit kapag marunong tayong tumigil, manalangin at makinig sa Diyos, nagiging malinaw ang ating isip at gumagaan ang ating loob. Ang pakikinig sa Diyos ay nagbibigay direksyon at kapayapaan ng isip. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 11, verses 14 to 23, pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Ngunit sa halip na kilalanin ang mabuting ginawa ni Jesus, may mga taong nagduda at nag-akusa sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus, "Ang hindi kakampi ko ay kalaban ko." Ang ibig sabihin nito ay sa buhay ay hindi maaaring manatiling walang pinapanigan. Araw-araw, pumipili tayo kung saan tayo lalakad, sa kabutihan o sa kasamaan, sa liwanag o sa dilim. Para sa ating mga sundalo at sa mga nasa serbisyo, mahalagang tandaan na ang tunay na lakas o hindi lamang physical o emotional, kundi moral at spiritual. Kapag ang puso ay nakapirmi sa Diyos, mas nagiging matatag ang isip sa harap ng pressure, stress, at mga hamon ng serbisyo. Kaya ano ang paalala nito sa atin? Ito'y nagpapaalala sa atin ng tunay na spiritual resilience ay nagsisimula sa tatlong simpleng bagay. Una, makinig sa Diyos. Maglaan ng sandali ng panalangin at katahimikan kahit sa gitna ng abalang buhay. Ikalawa, magtiwala sa Diyos. Hindi lahat ng problema ay agad masasagot. Ngunit ang Diyos ay laging kasama natin. Ikatlo, piliin ang tama. Kapag ang ating mga desisyon ay nakaayon sa kabutihan, nagiging mas payapa ang ating konsensya at isip. Ang isang sundalo o uniformed personnel na may matibay na espiritu ay nagiging mas matatag ang mental at emotional na kalagayan. Mga kapatid, ang ating bayan ay nangangailangan ng mga taong matapang, disiplinado at matatag ang loob. Ngunit ang tunay na katatagan ay nagsisimula sa pakikinig sa Diyos. Kapag ang espiritu ay malakas, ang isip ay nagiging malinaw
Ang puso ay nagiging payapa at ang tao ay nagiging mas handa sa anumang hamon ng buhay at serbisyo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, bigyan mo ang aming mga sundalo, police, Coast Guard, firefighter, jail officer, at lahat ng nasa serbisyo ng pusong marunong makinig sa iyong tinig. Palakasin mo ang kanilang isip at loob sa gitna ng stress at hamon ng kanilang serbisyo. Pagkalooban mo ng kapayapaan at katatagan ang lahat ng naglilingkod sa bayan at ang kanilang mga pamilya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.